ano ko talaga na experience ko doon, ang hirap sobrang hirap. Like parang, okay, training, ganyan. Like parang wala naman kasi akong experience sa gano'n. Hindi ko, ang hirap-hirap na nga ng trabaho. Tapos ganito pa mga kasama ko. Like, I don't deserve this. Like parang, maghanap na lang ako ng iba na mas okay yung environment, diba? Sabi ko sa inyo, nung pang 5th day ko, nag-resign ako. Sabi ko talaga, hindi ko po talaga kaya, kuya. Sobrang hirap. Hi guys! So, welcome back to our channel. Oh my God, it's been a while since I did this kind of vlog. Like, yung pag-share namin ng journey namin from international student to permanent residency, lahat naman yung share namin sa inyo. Of course, hindi lahat. Like, our life is not really like an open book to the public. Pero, yung mga points or mga experiences namin na I think na mas makakatulong sa ibang tao, yun sinashare ko talaga. So, if you guys are new to our channel, kami pong dalawa ng mag-asawa ko, kami pong dalawa ng asawa ko ay nag-move dito sa Canada. Nakipagsapalaran nung dumating kami December of 2021. Nag-international student po ako sa Bow Valley College. Nag-aral ako ng Business Administration Certificate for 1 year. And then, nag-post-graduation work permit po ako. And habang naka-PGWP ako, ay yung asawa ko po ang nag-work around ng aming permanent residency. So, yung asawa ko po, ang background po namin pareho, ay nagtrabaho po kami sa Globe Telecom sa BGC sa Pinas. Ako lang pala sa BGC. Yung asawa ko pala, Makati and Cavite. Pero Globe din siya. So, ang background niya talaga ay telecommunication. And luckily, nakaland naman po siya dito ng telecom industry din na job. And yun po yung nakatulong sa aming permanent residency para makakuha po siya ng nomination sa Accelerated Tech Pathway. So yeah, if you guys are wondering doon sa naging journey namin, doon sa permanent residency, and if may questions po kayo, mag-comment lang po kayo. Or meron din po kaming separate vlog about that. Yung step by step na ginawa po ng asawa ko doon sa aming permanent residency. So yeah, to make the long story short, from international student of 2022, nag-graduate ako ng 2023, and then 2024 of January, nakuha po namin yung aming PR. This year lang po. So, after that, sobrang overwhelming talaga yung experience na yon. Hindi na kami masyadong nakabalita sa mga international student changes, temporary resident changes, lahat ng mga programs nila, and mga measures na ginawa ng immigration. Pero, iba talaga yung nabigay sa amin na na peace of mind ng PR namin. Kasi, during that time, mahirap talaga. Like, malala, magkakaroon ka talaga ng anxiety kung temporary resident ka pa lang dito. Tapos, hindi mo kasi alam kung ano yung mga pwede nilang gawing changes given na meron kang timeline. Marami nagsasabi na as long as hindi ka lalabas ng Canada, mapi-PR ka. Pero, alam mo yung hirap. Like, hindi mo alam kasi kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Kaya, simula nung na-PR kami, sobrang overwhelming talaga. Sobrang blessed and sobrang saya namin ng panahon na yun. Kasi, nakakatulog talaga kami ng mahimbing na hindi kami mag-worry na anytime. Maghahanap kami ng ibang ways para makapag-stay and worst case, mapauwi ka pa ng Pilipinas ng after all ng sinugal mo dito sa Canada, di ba? So, marami nagtatanong sa akin, like, worth it pa ba na mag-international student dito? Like, hindi ko kasi masabi, pero hindi ko masabi kung oo or hindi. Depende pa rin yun kung ano yung magdadrive sa inyo kung bakit kayo mag-international student. But for me, yung take ko doon, siguro i-share ko sa inyo kung ano na ba yung mga naging changes nila. So, kung meron pa sa inyo mga aspiring international students, you have to be aware of all these things, of all these changes bago kayo sumubok or bago kayo sumugal na mag-international student. Kasi hindi na siya ganun kaluwag compare nung time namin. So, unang-unang malaking changes na ginawa nila, October 27 of 2023, yung changes nila sa International Student Program is that yung mga designated learning institution or DLI are required na i-confirm yung every applicant's letter of acceptance directly with IRCC. So, during that time, wala pa kaming ganon. Hindi namin kailangang ipa-verify yung letter of acceptance namin sa IRCC. Ginagawa nila to para daw mas ma-verify and mas maiwasan yung mga fraud to international students.
So, the second big change na ginawa nila is nung December of last year, December of 2023, nag-announce sila na in-increasean nila yung show money or yung financial requirement ng international student. So, ang sinasabi nila dito is para mas maging prepared yung international students sa cost of living ng Canada dahil nagmamahal na lahat. So, imagine, from 10,000 Canadian dollars ng single applicant, tinaasan nila yon ng more than 20,000 Canadian dollars for a single applicant. So, yun yung kailangan mong show money. So, imagine, like parang solo applicant ka, 20,000 Canadian dollars, like how much yun? Diba? Like parang kailangan meron kang ganung kalaking pera na i-show mo sa application mo para ka lang ma-approve. So, sobrang laking changes nun and hindi lahat ng tao meron 20,000 Canadian dollars. And take note ha, yung 20,000 Canadian dollars na show money nila, on top pa yun dapat nung first year tuition fee mo kung nag-enroll ka sa international student. So, during my time, yung program ko, Business Administration Certificate, medyo mura na dun sa Vo Valley College. Pero I think yung tuition fee ko is around 17,000 to 18,000 Canadian dollar for 1 year. So, imagine, kung meron kang tuition fee na 18,000 Canadian dollars plus yung solo applicant ka, show money mo, na 20,000 Canadian dollars plus, so magkano na yon. And then, yung travel cost mo pa, kailangan on top pa din siya. So, imagine, ganun kalaking pera yung kailangan mo kung susugal ka talaga na mag-international student. And kung may family ka pa, may asawa ka, may anak ka, so mas dadagdag pa yon sa show money mo. Syempre, mas malaki yung kakailanganin mo na show money just to prove na kailangan mong, kaya mong i-support yung living expenses mo dito sa Canada and yung studies mo as well. So, kung dati medyo maluwag sila sa pag-approve ng mga study permit applications and dahil nga sobrang dami ng international students arriving here in Canada na nagkakos ng pressure sa housing, health services, and other services, nag-decide sila na i-decrease ng 35% from 2023 yung study permit intake nila. So, part nung changes na yon, nag-require din sila na magsasabit na raw ng attestation from the province or territory kung saan ka mag-a-apply sa pag-submit mo sa IRCC ng iyong application. Na during my time, parang wala namang ganun. Hindi naman kami naggagawa ng parang ganyang attestation letter. So, I'm not really sure kung paano mo siya gagawin sa province or saan mo ba siya kukunin para isubmit mo siya sa IRCC. Kasi nung time namin, wala naman talagang ganun. And isa pa sa malaking changes na ginawa nila nung January, kasabay nung January, is regarding the PGWP criteria. Regarding the PGWP criteria, nag-release sila ng announcement na only international students with doctoral and master's program ang mabibigyan ng spousal open work permit. Sobrang dami talagang naapektuhan nito. Maaapektuhan nito. Kasi during my time, whether certificate ka or diploma ka, automatic yung asawa mo or yung spouse mo, common law partner mo, mabibigyan siya ng open work permit. So, eligible siya na mag-work ng full-time or double job or like open work permit anywhere. Pero, nilimit na rin nila yun. Ang ginawa nila, kailangan master's yung program mo or doctoral ka para mabigyan ng open work permit yung spouse mo. Wherein, malaking tulong sana yun sa mga international student kung mabibigyan ng open work permit yung asawa mo. Kasi syempre, may katulong kang magtrabaho, may katulong kang mag-income habang ikaw nag-aaral ka. And siya, pwede siyang magtrabaho ng full-time. So, sinasabi nila doon, yung international students na nag-study ng undergraduate, other level of study, or yung mga college programs, wala na silang spousal open work permit, which is really a sad news para sa mga international students at syempre sa mga asawa nila. And of course, yung master's degree, yung doctoral degree, eligible pa din naman sila for 3 years PGWP. Same pa rin naman nung last mga nakakaraang rules nila na kapag nag-aral ka ng 2 years, automatic, 3 years yung PGWP mo. So, after nung malaking announcement nila ng January, April 29 of 2024, nagbigay na naman sila ng panibagong announcement, new rules on the working hours of international student off campus. During my time, kahit nag-aaral kami or academic break namin, we're allowed to work full-time, more than 40 hours a week is okay. Pero starting April 30 of 2024, in-stop na nila yon. So, international students, kapag nag-aaral sila, they are only allowed to work 20 hours a week.
Pero pwede silang mag-work ng full-time if academic break lang nila. So imagine 20 hours a week, kakasya ba yun sa living expenses mo kung nag-iisa ka and kung wala kang enough na dalang pera, 'di ba? Kung dito mo pa iipunin yung pang tuition fee mo, which is hindi naman talaga yun yung dapat kasi nga yun nga yung sinasabi nila na kaya ka nga may show money para meron kang pera na panggastos, pang support ng living expenses mo. So, kaya nila nilimitahan yung working hours ng international student is para daw ma-prevent yung international students sa fraud or sa financial vulnerability dahil nga mahirap, like parang baka mag-drop out na sila kung mas ma-enjoy na nilang magtrabaho, hindi na sila makapag-focus sa pag-aaral nila. Well, in fact, yun yung reason nila kung bakit ba sila pumunta dito sa Canada at kaya sila nag-international student is to study. So, nung in-announce nila yun, ang sabi nila, this fall, international students will be allowed 24 hours off campus. Yun yung sabi nila, this fall, like parang pinag-isipan nila ganon. Pero ang fall, nag-start September. Nag-school na yung mga international student, alam ko itong September 3. Pero I think hindi pa rin talaga final yung announcement nila na yon, and nakausap ko yung mga ibang international student and they also confirm it with IRCC o yung mga international advisor nila sa school na until now, they're still working 20 hours kasi nga hindi pa firm or wala pang formal announcement na pwede silang mag 24 hours a week. Wherein yun yung tinitingnan ng IRCC. Kaya ginawa nilang 24 hours a week kasi kung 8 hours siya a day, yung shift mo. So, technically, 3 days, pwede ka magtrabaho ng full-time. Kaya, sabi nila parang pwedeng 24 hours. Pero until now, I think they are still waiting for the formal announcement na pwede na silang mag-work ng 24 hours a week kahit na nag-aaral pa sila. Yeah, so since we are already talking about allowable working hours on international student, off-campus, siguro mag-share na rin ako kung ano ba yung naging experience ko noon nung nag-aaral pa ako and kung saan-saan ba ako nagtrabaho nung panahon na yun. Kasi during my time, 2022, parang after kakatapos lang kasi ng pandemic noon, so may labor shortage talaga sila. So, kailangan nila ng maraming manpower. Kaya siguro pinayagan nila magtrabaho full-time yung mga international student kahit na nag-aaral pa rin sila. And swerte kami nung time na yun kasi wala kaming limit noon na magtrabaho. During that time, I think naalala ko pa, nag-double job pa ako noon. Unang-una kong trabaho noon is McDonald's. So, you wouldn't believe na nagtrabaho ako sa McDonald's, and I think a lot of you doesn't know about it, like hindi nyo alam, and even my family, they don't know na nagtrabaho ako sa McDonald's. Kasi during my time, ang mindset ko noon is gusto ko magtrabaho malapit sa community kung saan kami nakatira. Ayoko na mag-travel dahil winter noon, January ako nag-aral. So, gusto ko yung malapit lang, pwede ako maglakad, pwede ako mag-isang bus lang. So, ang ginawa ko nung time na yun, nung naghahanap ako ng job, is naglakad ako doon sa parang commercial area near our community, and then nag-drop lang ako ng mga resumes kung saan ako matatanggap. Okay, doon ako matatanggap. Nung pumunta ako dito ng Canada, yung mindset ko noon is parang I don't care kung anong magiging trabaho ko. Sinet ko na yun sa sarili ko na engineer ako sa Pinas, by profession, office job ako, hindi ko yun makukuha agad-agad pagkadating ko ng Canada. Alam ko na mahihirapan ako, alam ko na babalik ako sa una. Sinet ko na yun sa isip ko and sa expectation ko, like hindi na ako maghahangad ng mataas. And nung naghanap-hanap ako ng trabaho, so nung pagka-drop off ko ng resume ng morning, may tumawag sa akin afternoon. And the first one who called me ay McDonald's. So, yung pinakamalapit na McDonald's dito sa amin, tumawag kung pwede daw ako ma-interview. So, pinapabalik nila ako ng 1 p.m., bumalik ako ng 1 p.m. Madali lang yung interview. Actually, yung nag-interview pa sa akin, Pilipino, and sa Smart siya naman nagtatrabaho noon. So, nakita niya sa resume ko, nasa Globe naman ako nagtatrabaho noon. So, yung mabilis lang, and then tinanggap niya ako, and then yun, sabi niya sa akin, pwede na rin ako mag-start kung kailan yung availability ko. Dahil nga nag-aaral ako noon, so I have to give my availability para hindi conflict din sa pag-aaral ko. So, nag-train ako noon sa McDonald's ng 3 days, wherein sobrang ganda ng pa-training ng McDonald's. Like, tuturuan ka nila, tututukan ka nila. Hindi naman ako nag-kitchen noon. So, parang order taking, ganyan, paggawa ng mga drinks and all, and fries. Pero, hindi ako nag-kitchen like burger, ganito, ganyan. So, ano ko talaga na-experience ko doon, ang hirap, sobrang hirap. Like, parang,
Okay, training, ganyan. Like, parang wala naman kasi akong experience sa gano'n. Hindi ko naman naranasan lahat ng 'yan, mga order-order, chuchu, ganyan. Like, parang lahat talaga bago. Pero siyempre lulunukin mo lahat ng pride mo. Like, parang ginusto mo 'yan, pumunta ka ng Canada. Like, mararanasan mo talaga lahat ng ito. So, pero yung ang naging experience ko nun sa McDonald's hindi maganda. Like parang nandun ka na nga sa point na may pinag-aralan ka. Like parang alam mo naman na pagdadaanan mo yung ganun. Pero yung the fact na like kapwa Pinoy, makaka-experience ka ng hindi magandang pagtrato sa'yo na parang mas, alam nila na temporary ka, estudyante ka, mas maliit yung tingin sa'yo. Like parang kakaya-kayanin ka lang nila. Like parang ako, ang sa loob-loob ko is tinrain naman ako. Like, parang nakapasa naman ako ng training. So, alam ko naman yung ginagawa ko. Like, bakit nyo ako kailangang i-treat ng ganito? So, meron akong na-experience doon na hindi maganda. Hindi rin ako nagtagal doon. Kasi parang naisip ko, ang hirap-hirap na nga ng trabaho. Tapos ganito pa mga kasama ko. Like, I don't deserve this. Like, parang maghanap na lang ako ng iba na mas okay yung environment, 'di ba? Like parang ang toxic talaga nung na-experience ko doon. So, ayoko na lang to go in detail, pero hindi talaga naging maganda yung experience ko doon. Pero the job itself, sobrang hirap. May drive-thru, sobrang busy. Like, hindi mo na maintindihan kung ano yung uunahin mo. And then, yung pinaka-humbling experience ko pa doon is nung inutusan nila ako na mag-wet mop daw ako nung lobby, like kung saan kumakain yung mga tao. Like, oh, for the first time ever in my life na na-experience ko yun. Like, parang, nung una sinasabi ko, okay lang kahit anong gawin ko, mag-map ako, ganito, ganyan. Yung pag pumunta ka ako ng Canada, okay lang kahit anong maranasan ko, ganito, ganyan, kakayanin ko. Pero iba pala yung kurot sa'yo kapag unang na-experience mo siya, like parang nagawa mo siya first time. Una-una, hindi ko ma-figure out kung paano ilagay yung ng map. Like parang kasi hindi naman ako marunong gumamit nun. So nagpatulong pa ako. Tapos yung the way na mag-map ako, pa ganyan, paunahan. Mali pala. Dapat pala pa ganun-ganon, pagilid-gilid. So parang talaga yung iniisip ko talaga yun. Yung naging experience ko na yun. My family doesn't know about it. And most of my friends hindi alam to. Pero ako talaga lahat tiniis ko. Sabi ko, grabe yung experience na to. Sabi ko, sobrang hirap. Saludo talaga sa mga crew members. Sobrang hirap, sabi ko. Isa pa rin sa mahirap na na-experience ko is yung magluto ng fries. So, tinuruan nila ako magluto ng fries. Sobrang init. Sobrang bigat din ng mga fries. So, imagine mo like drive-through peak hours. And then, naranasan ko no, magluto ko ng fries straight na 3 hours. Like talaga namumula na sa akin hanggang dito. Like parang sabi ko, Diyos ko, ito ba yung gagawin ko? Like sobrang hirap. Hindi ko talaga kaya. So sabi ko, kung ganito, ganito lang din naman, kaya kong tiisin. Pero plus yung papahirapan ka pa ng mga toxic na Pilipino around you na parang ang baba lang tingin sa'yo kasi temporary ka pa lang dito sa Canada. Sabi ko, I don't deserve this. So, nung time na yon hindi talaga okay yung naging experience ko. Nung sabi ko, hindi ako mag-i-stay sa ganito. Kasi sabi ko, grabe naman yung pag-humiliate nila sa'yo. So, sabi ko, hindi. Kinausap ko yung pinaka-manager na puti. So, sinabi ko sa kanila, yung naging experience ko, ganito, ganyan. I will decide to, to find another job, to look for another job. So, pinapastay niya ako and pinapakalma niya ako na parang, gagawa natin ng paraan, ganito, ganyan, na baka meron lang mga misunderstanding, gano'n. Pero sabi ko, no. Buo na yung loob ko. Sabi ko, aalis na ako. So, hindi rin ako nagtagal doon sa McDonald's. So, umalis ako doon. And after that, doon ako nakalipat sa donation center, which is yung Value Village. So, nagtrabaho ako sa Value Village bilang, cashier, sales, or, lahat, all around. So, medyo yon doon medyo mas magaan yung trabaho kasi more on ayos-ayos ka lang, tayo-tayo ka lang, ganyan. And retail donation center kasi siya, so non-profit siya. So, doon medyo chill yung work, doon mas medyo malayo yung travel ko. And then after nun, sabi ko, pwede naman kami magtrabaho full-time during that time kahit na nag-aaral ako. So sabi ko, i-manage ko na lang yung time ko. I think I can look for another job kasi sobrang limited lang yung hours na nabibigay sa akin sa Value Village. So sabi ko, might as well. Sabi ko, hindi nag-workout yung McDo.
kaya ako napadpad sa Tim Hortons. Wherein doon sa kabilang part naman ng community namin. Sabi ko, sige nga, try ko nga to. Dito naman ako sa may kabilang side. So, doon ako nag-Tim Hortons. So, I don't know if my family knows about it, na nagtrabaho din ako sa Tim Hortons pa. I don't think hindi. Kasi nga, alam mo yung, iba kasi syempre yung expectation sa'yo ng pamilya mo. Like, parang, ang tingin nila sa akin, sobrang taas, engineer, office, ganyan. And then, malalaman nila, nagtrabaho ako sa ganito, ganyan. Hindi naman, of course, they will understand me. Pero kasi nandun ako sa fear na baka, like parang, baka naman lahat ng to mag-fail sa dulo. Like, parang hindi ko sila, baka hindi ko sila, I won't make them proud. So, parang sabi ko, sige sa akin na lang muna, titiisin ko na lang. Basta alam ng asawa ko, ng mga closest ko, na ganito yung ginagawa ko, my life is going. Ayoko na maisip nila na nahihirapan ako. So, parang sabi ko, hindi kakayanin ko to. So, nag-apply ako sa Tim Hortons. Pilipino din yung manager. So, sabi nila, wala silang bakante. Ang opening nila nun ay baker. Imagine, baker. Sabi nila sa akin, okay, gusto ba mag-baker? So, during that time, like, parang wala talaga akong choice. Sabi ko, sige, why not? I'll try. Imagine, yung duty niya, 3:30 to 11. Parang 3:30 a.m. Imagine winter. So, I have to go to the store. Ako mag-open ng store. Magbe-bake lahat and everything. Tinuruan nila ako ng 2 days. And then, imagine niyo lahat ng naka-display sa Tim Hortons na donuts, cookies, and everything, like yung mga bread. Lahat yun ginagawa ng mga baker. Tinry nila ako ng 2 days. And then the 3rd day, pinagawa na nila ako pero may assistance pa. And then the next day, ako na lang mag-isa. Sabi ko sa inyo, nung pang 5th day ko, nag-resign ako. Sabi ko talaga, hindi ko po talaga kaya, kuya. Sobrang hirap. Imagine na mabubuhatin mo yung mga malalaking box, papasok ka sa isang freezer na napakalamig. Dedecoratean mo yung mga donut, nagkakapaso-paso ka na, hindi mo na maintindihan, maglilinis ka pa sa likod, sobrang dami. Sobrang hirap. Sabi ko, Diyos ko, pagod na ang katawang lupa ako, hindi ko kakayanin. Nag-resign talaga ako, minessage ko lang ang manager, sabi ko, hindi na po ako babalik, hindi ko po kayang mag-baker. Sabi ko, Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Alam mo, mapapaisip ka na lang talaga ng gano'n, ano nga ba tong pinasok ko? So, to make the long story short, so wala na akong trabaho. Ang trabaho ko na lang ang Value Village kasi nga umalis na rin ako sa Tim Hortons. Pero sabi ko, kailangan ko pa ng isang trabaho kasi sayang naman yung oras. Sayang din yung kikitain ko. So, nag-try ulit ako sa Tim Hortons. Sabi ko, kasi sabi ko sa manager, sabi ko, kuya, baka may hiring ka na ulit. Kung kahit naman sana sa front man lang. Huwag naman baker kasi hindi ko kaya talaga mag-baker. So, nag-try ako, nag-front ako, tinry nila ako ng front. So, ganyan, yung mga order, chuchu, ganyan, gawa ng kape. Kaya alam ko yung lahat. And then, ganyan. And then, later on, siguro mga after, medyo nagtagal din ako sa Tim Hortons. So, after noon, like after ilang months, pinatry naman nila ako. Sabi niya, gusto mo mag-try na mag-soup and sandwich? Magawa ng mga sandwich. Sabi ko, nung una, hesitant talaga ako. Like, ayoko kasi mag-oven ako, ganyan. Pero sabi ko, gusto ko dito lang, ganyan. Pero syempre, hindi ka na makakapili kapag gusto nila na i-assign ka nila doon. Tinry nila ako doon sa soup and sandwich and then later on, natutunan ko naman. Hanggang sa ginawa na nila akong closing supervisor ng soup and sandwich. And then, key holder na rin ng store. So, yun yung ginamit ko doon. Nag-apply ako ng post-graduation work permit ko. Siguro nagtagal din ako ng Tim Hortons, mga 5 or 6 months. And then, yun na rin yung ginamit ko sa PGWP ko, yung supervisory position ko doon. And then, after that, nung nag-lodge ako ng PGWP, lumipat na ako ng retail. And, sa Uniqlo na nga ako nag-work. And then, until now, I'm still working in Uniqlo. And, yun talaga. Kaya kung marami mong nagsasabi, sobrang daming trabaho. Ang dami talagang trabaho. Mostly ganyan, food industry. Pero, sobrang hirap. Siguro, depende kung sana yan, kung masasanay ka or parang may experience ka sa mga ganun. Pero siguro kung wala ka talagang experience, sobrang hirap. Ako talaga, talaga. Tiis lang talaga, si pagdasal, Diyos ko lahat. Iiyak mo na lang, and then kinabukasan, sige, massage, ganyan. And then kinabukasan, babangon ka na naman, and then trabaho. Like, ganun na yung buhay. So, So, we are so lucky na, ganun yung naging experience ko nung time ko na meron kaming luxury or meron kaming privilege na mag-work ng double job, more than 40 hours, kahit nag-aaral pa kami. Kasi malaking tulong din yun sa mga expenses namin. And
take note, yung asawa ko na nagtatrabaho pa sa telecom, and then ako nagdo-double job ako. Kaya talagang yung mga kinikita ko noon, pinapadala ko talaga sa sa family ko. Pero hindi nila alam talaga na yun. Syempre pinaghirapan ko yun, 'di ba? Like parang pinaghirapan mo talaga literal na pawis mo talaga 'yan. So, yeah. That's my very, very, very long story about my working experience here in Canada. Like, you wouldn't imagine na, ay, Diyos ko, sobrang hirap. Pero, di ba, at least you survive. And yung mga experience na yun, babaunin mo yun. Like, humbling experience mo yun. Kaya, looking back, Diyos ko, mapapamuntong hininga ka lang. Sasabihin mo na lang, Diyos ko, thank you, Lord, talaga. So, yeah. Okay, so we are not done yet. So, moving on. So, dahil hindi natatapos ang mga changes sa International Student Program. So, isa sa mga privilege ng international student during my time, diploma, certificate, or anything, basta nag-apply ka nag-aral ka sa public school, mabibigyan ka nila ng post-graduation work permit wherein it's an open work permit and pwede kang magtrabaho sa kahit saan related to your program or not. So, isa sa mga ginawa nilang changes June of 2024 para magkaroon ng fairness sa lahat ng applicant, tinigil nila yung tinatawag na flag polling. So yung flag polling, ang ginagawa nila ay para mas-speed up yung application mo ng, for example, post-graduation work permit or any work permit. Ang ginagawa nila, nagkocross sila ng border, like, Canada, magkocross sila, tatawid sila ng pa-US, and then dala nila lahat ng papers nila. So, pagka-exit nila, pagkabalik nila na ganon, mabibigyan na sila ng permit. And then, matatatakan yung nila, mga papeles nila, and hindi mo na kailangan maghintay ng approval kapag nag-submit ka online. So, siguro nakarating din sa IRCC na maraming gumagawa ng flag polling kaysa sa paghintay. Ang tagal din naman kasing maghintay kung mag-a-apply ka ng PGWP. During my time, nung nag-apply ako ng PGWP, naghintay ako ng 5 months bago na-approve yung application namin. Pero kung flag polling, like right there and then, umikot ka lang, ma-approve yun. Pero syempre, meron ako nababalitaan na meron daw mga sumasabit or parang hindi nabibigyan. So, ayaw mo naman. Risk din talaga siya. Pero most of my, yung mga friends ko na nag-try na mag-ganon, successful naman sila. Like, nakuha naman nila yung permit nila. Siguro may advice ko regarding doon, or since nga hindi na siya pwede ngayon, ay hindi ko rin maintindihan kung bakit ginagawa ng ibang student yon. I mean, siguro for me, ginagawa nila yun kasi para mas mapabilis kung kailangan talaga nila ng work permit, like mapakita. Pero ang sinasabi kasi ng IRCC is hindi mo naman kailangan ng work permit. Like, once na nag-lodge ka ng PGWP mo online, automatic implied status ka na. So, kung hinanapan ka ng employer mo ng permit mo, pakita mo to, itong papel na to, itong letter na to. Pero siguro may mga employer na naghahanap talaga ng yung approved na work permit, siguro kaya sila nagpa-plug polling. Ang isa pa sa nakita ko na kaya sila nagpa-plug polling is kailangan nila ng work permit agad kasi parang kailangan nila mag-travel. Yun yung isa sa mga nakita ko na meron akong mga kaibigan na umuwi ng Pinas. So, gusto nila may work permit na sila bago sila umuwi ng Pinas. So, nagpa-plug polling sila. So, yun yung isa sa mga in-stop nung IRCC din, dun sa mga changes nila. So, hindi pa natapos ng mga announcement nila. The most recent announcement nila is September of 2024, affecting temporary foreign worker and international students as well. So, ang sinasabi nila, the reality is not everyone who wants to come to Canada will be able to, just like everyone who wants to stay in Canada will be able to. So, yun yung sinasabi nila na kapag porke nag-international student ka is parang guaranteed na yung PR mo. So, you really have to find a way kung paano ka mapi-PR. Not unless, hindi ko alam, marami like nag-ended up, umuwi din talaga. So, sobrang hirap. And yung sinasabi nila na hinihigpit na rin nila yung temporary foreign workers kasi nga ang sinasabi nila sobrang daming Canadian na fit naman for the job and hindi na sila makahanap ng job dahil nga sa mga temporary foreign workers. So, I think isa sa mga nabalitaan ko is in-stop na rin nila yung tourist visa to work permit.
So, dati, pwede na magtuturis ka lang and then maghanap ka lang ng employer na may bibigay sa'yo ng LMIA or ng LAMIA or Closed Work Permit, and then pwede ka na magstay sa Canada dahil mabibigyan ka ng work permit. I think in-stop na rin nila yon. And then, yung sa international students naman, I think ang gagawin na naman nila, nag-cap na sila from 2023 ng 35%. So, for 2025, I think bababaan na naman nila yung approval ng international student ng study permit applications. Yeah, so part of the further reduction on the international student intake capping for 2025, nire-require na rin nila for 2025 and 2026 yung masters and doctorals na mga applicants na mag-submit ng provincial or territorial attestation letter. So, kailangan, part na rin talaga yon na magiging requirement nila sa application nila. And yung isa pa sa mga malaking changes, which is really confusing to everybody, is yung update sa PGWP criteria. So, during my time, hindi naman nire-require to, like yung English test. Ang sinabi nila kapag nag-apply ka daw ng PGWP on or after November 1 of 2024, you are required to submit or to pass the eligibility test or yung language test na sinasabi nila na kapag university graduate ka, CLB 7, and then kapag college graduate ka, CLB 5. So, it's either CELPIP or ALS or, I don't know, other English proficiency test. So, during my time, wala. Ang sinabit ko lang naman noon nung nag-PGWP ako is yung completion letter ko and then transcript records. I think parang yun lang. Like, wala nang mga English test. So, sinasabi nila dito, kaya nila gagawin is para mas ma-prove na mas competent ka kapag pumasok ka ng Canadian workforce. Kasi nga, English and French yung mga language dito. So, kailangan maipasa mo yung mga yon. And I think may good part din naman siya. Kasi nga, kung halimbawa, mag-apply ka ng PR mo, kakailanganin mo rin naman ng English test. So, might as well, parang preparation mo na rin yun or parang magiging ready ka na rin soon kung mag-a-apply ka ng PR mo kasi kailangan din naman talaga ng language test kung mag-a-apply ka ng PR. So, yun nga lang, medyo may kamahalan din kasi siya kung magla-language test ka. Kasi kung magla-lodge ka ng PGWP, I think magkano rin ang bayad. Plus, kung magla-language test ka, magkano rin? I think almost 300 din. Kasi nung nag-CELPIP yung asawa ko noon, last year, parang almost 300 Canadian dollars. So, magkano rin yun? Ang mahal din kung isasama mo pa siya sa application. So, yeah. Basically, or hindi lang basically, like parang grabe yung mga changes, di ba? Like, during my time, sobrang luwag ngayon. Yan na talaga. Ang dami ng mga changes. So, if you guys are thinking of being an international student here in Canada, hindi ko naman kayo dinidiscourage. Of course, I'm just letting you know yung mga big changes ng mga ganito at marami pang magiging changes. Kasi may sinasabi pa sila na baka mamaya yung mga ganitong program, hindi na siya eligible for PGWP or specific programs na lang na related sa ganitong industry. Alam mo yun, yung may mga labor shortage na lang. Maraming mga ganong mga bali-balita. So, ang IRCC, ang bilis magbago. So, hindi mo alam kung maaapektuhan ka or hindi. So, my take is, if you are an aspiring international student, you have to be aware of all these changes and kailangan yung pag-aralan mabuti, paghandaan mabuti. Hindi lang yung pag-aaral nyo, pagkuha ng work permit and everything, but yung magiging PR pathway nyo in the future. Kasi, in the first place, bakit ba tayo maging international student? Siguro, bibihira lang naman yung nag-international student para lang makagain ng knowledge and then babalik sa sariling bansa para gamitin yung pinag-aralan. Most likely, nag-international student, sumugal, and then later on, gustong bumuo at mag-build ng buhay sa Canada. So, posible pa rin naman yon. Marami pa rin mga pathway, like here in Alberta, specifically in Alberta, maraming mga pathway, like, may maraming mga options. So, kailangan nyo lang talagang pag-aralan. Kasi ang hirap nung parang pupunta ka nang hindi ka handa. Meron talaga rin ako mga nakikilala na yung hindi siguro mga nag-agency sila before or hindi masyadong nag-research about it. Like parang nandito na sila sa Canada, hindi nila alam kung ano yung express entry or hindi nila alam yung ganito. Like parang paano? Like, so, 'di ba, mas okay na mas handa, mas okay na aralin natin yung mga gano'n para kung nandun na tayo is mas madali na lang at para
marami tayong mga backup plan. Kung may plan A kayo, plan B, plan C, or plan D, kung yung may fallback man. 'Di ba? Kasi ang hirap kung wala talaga. Kasi at the end of the day, ang gusto natin lahat is ma-PR, maging citizen, and makabuo ng magandang buhay dito sa Canada. So, yeah. I'm not discouraging everybody. So, marami pa ring ways. Marami na lang talaga mga changes. So, for me, very important maging ready mentally, spiritually, physically, and yeah, financially. Sobrang halaga talaga. Kasi sobrang hirap mag-umpisa, sobrang hirap lumipat sa ibang bansa, mag-adjust. Pero lahat naman natututunan, lahat naman kayang ma-adapt. Yun lang talaga. Kailangan mas maging handa. So, sana may natutunan po kayo sa aking vlog. And if you guys want more vlog like this or kung ano yung mga topic na gusto kong i-discuss pa in the future, like, comment down below. Sobrang dadal ko. So, yeah. See you guys again on my next vlog. Bye!